Sabado mga kapuso at eto na ako, Maring Susan nyo. At ito ang sign na dapat na kayong magnegosyo. Ang best in Patakam na food vlogger, si Mami Rose, ibibida sa atin ang kanyang negosyo. Tara na at makiusyoso! Mapili ka, 70, 60. Okay na sa budget? Okay na ba sa inyo yung presyo niyan? Makamasa daw, Rose. Yung kita po namin, napalo po siya ng 60,000, 70,000 per month. Bukod po yung income namin sa pag-vlog saka sa mga endorsement. Ang makukulay na icon at signages na ito, hindi na lang pandekorasyon dahil ang LED lights na ito, bilang negosyo, makinang din kung kumita. Kung titignan mo, madali lang gawin pero mahirap din. Yun ang binabayaran dyan yung talent ng mga gumagawa. Malaking bagay yung page namin. Dati nagsimula kami sa zero, ngayon meron kaming 51K followers na. Kumbaga yung iba, repeat order na lang. Paboritong authentic Mediterranean cuisine ng ilan nating kapuso heartthrob, matitikman na sa Kainta. Ang mismong may-ari, Persian by blood pero Pinoy by heart. Since dito na kami lumaki, dito na pinanganak, hindi namin naisip na parang bumalik ulit sa Iran. Nung nag-pick up na yung aming munting negosyo, nakilala na yung foot and vehicular traffic to the point na may mga nagpo-park along the road. It created traffic along this Ortigas Avenue. Hi mga mi! Tara, itutur ko kayo dito sa aming production area. Let's go! Hep! Kilala niyo ba kung sino ang star negosyante natin for today's video? Got it right! Siya si Rose Chalan, o mas kilala bilang Mami Rose, ng kanyang 375,000 followers. Bigay yung dagsa ng order kahapon, kaya lahat kami ay sobrang busy at nagmamadali. Nakilala si Rose sa kanyang food vlogs. Best in Patakam naman kasi ang negosyanteng kumari natin mula Cavite. Ilan lang naman sa mga niluluto niyang pagkain ay maha blanca, carbonara, spaghetti, pansit, palabok, lumpiang Shanghai at kung ano-ano pa. Ilan lang yan sa menu ng Bilao Bundles ni Rose. Sa isang araw, umaabot daw sa 40 bilao kapag weekdays at 80 bilao naman sa weekends ang natatanggap nilang order. Generous ang serving sa abot kayang halaga. Perfect para sa mga kumari kong budgetarian. May 3 bilao for 1,000 pesos, mayroon ding 10 for 3,500 pesos. Hindi naman kami focus sa tubo. Sa amin, sapat na po yung maliit yung tubo, pero pag pinagsama-sama, lalaki din naman. Ang ino-offer po talaga namin is affordable price, pero good quality. Talagang pasok sa panlasa nila. Kadalasan, isang parte lang ng kanyang komisary ang nakikita sa kanyang vlogs. Kaya sa kauna-unahang pagkakataon, paunlakan tayo ni Rose ng isang commissary tour. Hi mga mi! Tara, itutur ko kayo dito sa aming production area. Let's go! So, ito yung carbonara namin for toppings na lang din and naka-ready na rin yung ating ham na pang toppings. So, may mga tagagawa rin po tayo ng puto. Ito po yung ating mga cheese. Naka-ready na rin po. Then, naka-ready na rin po yung mga puto mixture namin. Ilalagay na lang sa steamer. Dito naman po natin ginagawa yung mga pangpansit, tulad nitong mga gulay, karne, pangsahog, ganon. Dito naman tayo sa kung saan niluluto yung mga pagkain. Ito po yung aming prituhan ng lumpiang Shanghai, electric fryer po yan. Dito po niluluto yung aming mga spaghetti sauce, pasta, pansit. So may mga gayahan naman po para po sure na exact measurement yung matitimpla dito sa ating mga potahe. Pag puno po yung aming burner doon sa loob, dito po niluluto yung ibang mga potahe. Pero alam niyo ba kung anong mas nagpapasarap sa luto ni Rose? Actually po, wala po. Pagmamahal lang yung recipe namin, yung secret recipe namin. Naks naman, made with love and dedication daw talaga ang negosyong ito. Dahil kung hindi nila pinagsumikapang palaguin ang 500 pesos na puhunan noon, wala raw siguro sila kung nasaan sila ngayon. Dating empleyado sa isang financial institution sina Rose at Ken. Side hustle lang nila ang pagiging online seller tuwing rest day nila. Yung online business namin, yun yung naging source of income. Tapos siya din talaga yung sumalo lahat ng bills namin. So sabi ko, okay, maganda ka, focus na lang kami sa business. So yun, doon na kami nag-start. Nagsimula sa pagtitinda ng pizza hanggang nag-alok na rin sila ng food pack sa halagang 60 pesos kada order. Dahil mura, instant hit ang chicken spaghetti combo ni Rose. Naisip ko na dagdagan pa po namin yung mga pagpipilian. Sakto po noon, malapit na mag-bare months. So sabi ko, what if ilagay namin sa mga bilao? Tapos yun, nagkaroon po kami ng mga other menu na ma-offer.
Para ma-promote sa mas maraming tao ang negosyo, naisip ni Rose na i-vlog ang kanyang pagluluto. Talagang consistent kami sa ginagawa namin. Everyday na merong order, kailangan naka-film yan. Everyday dapat meron akong post. Kasi nawiwili yung mga taga-subaybay. So, kapag wala kaming upload, naghahanap sila, nasa na yung vlog nyo? Ba't wala kayong ganyang vlog? Ganyan. Nung nag-start po kami sa pagbibilao, ang lutuan lang po namin, induction, 1 piraso. Ang pa-order namin, 1, 2, pinaka-maximum na po 3. Tapos nakikita nila yung improvement ng negosyo. Na-inspire sila lalo na mag-start din sila katulad namin. Kaya po nag-trending talaga yung video sa amin kasi sinusubaybayan nila kami simula umpisa hanggang ngayon. Kung dati mga kamag-anak at kakilala lang ang umu-order sa kanila, ngayon umaabot na sa Metro Manila, Laguna at iba't ibang parte ng Cavite ang kanilang mga bilao. Siyempre dapat makarating din yan dito sa Quezon City. Nag-create po kami ng mga bundles na affordable. Maha at saka spaghetti, puto at saka clubhouse. Ito pong set na to is 3 for 1,000 lang po siya. Meron pa rin tayo dito mga... Yes po, ito po yung food packs na ginagamit po namin. Hanggang ngayon nagbebenta ka Opo, man dyan? pag po may mga nagre-request po na customer. At dahil ngayon ay panahon ng taghirap, nagtitipid lahat ng tao. Gusto na mura pero masarap. Magano tayo, magdi-DIY tayo. Carbo-carbo tayo. Babayaan ako ni Rose na magbenta. Ako na rin na magpapresyo. Lagyan natin sa isang puto dahil ang puto naman ay espesyal at isang clubhouse. Bebenta ko to ng 50. Mura, lugi ako. 65. 60. May putal. 70. Pwede na po. Pwede na, 70. Para mahirap magsukli. Kuha ulit tayo. Alam mo kasi ang bigat na nito sa tiyan, sa totoo lang, pag kinain nyo to. Yung pasta. Tapos, ano ulit tayo? Maha. Maha. Ay, to. Tapos, lagyan natin siya ng, ano, ito ulit, puto tayo. Oh, ang bigat nito sa tiyan. O, pwede na 70 din? 60. 60. Since wala siyang clubhouse. Eto. Tapos, magdadalawang puto tayo. Tapos, kapirasong maha. Aha, ang ganda ng presentation ko. Magkano to? Pwede na pong 70. 70. Lahat matitikman. Hinali ka na, magalong tayo, Rose. Sa mga gutom na dito at naghihintay ng lunch. Mapili ka. 70, 70, 60. Ito, 7. Okay niyo sa budget? Okay na po. Mamaya ka na namin sisingilin. Ito ay 70, ito ay 60. Yan. So, alin ang pipiliin mo, Kim? Huwag kayo mag-aagawa na. Dito po. Sa 60? Siguro wala ka ng budget, no? Ito na sa'yo. Ako sa may sandwich. Mahilig ka sa sandwich? Yes. Okay, this is yours for 70 pesos. Okay na ba sa inyo yung presyo niyan? Makamasa. Makamasa daw, Rose. Affordable. Yes po. Yan, hindi kayo magugutom. Loaded na kayo niyan sa carbo, di ba? Okay, dahil dyan magbebenta pa tayo. Sa lahat ng pagkain itinitinda ni Rose, ang hindi ko raw dapat palampasin, ang kanyang best-selling Maha Blanca. Lagi in-order yung maha namin. The best yan. Kahit ako favorite ko yun sa luto niya. Sobrang creamy. Masarap talaga. Tapos ang dami mais. Ang best-seller doon nila itong Maha. Yes. Tingnan natin. Sagana sa ingredient, walang kaduda-duda na gatas, may gatas ito. Naiwi nga ito. Kung dati silang dalawa lang ni Ken ang magkatuwang sa negosyo, ngayon mayroon silang 7 on-call na kitchen staff. Kung dati po, natataranta kami kasi kami dalawa lang, medyo umalwa na po. Hindi na po kami ganun kagahol sa mga trabaho namin kasi may mga katulong na po kami sa pag-prepare ng pagkain. Sarap po. Masaya. Kasi yun, masaya din sila. Kung ano yung mga blessing na natatanggap namin, na i-share namin sa kanila. Sideline ko lang siya. Tapos, every weekend lang ako nandito. Tuwing day off ko lang sa office. Malaking tulong siya kasi single mom ako. Wish ko mas marami pa silang matulungan na tao, mabigyan ng trabaho. Dahil sa tulong sa iba, nag-uumapaw din ang biyayang natatanggap ng mag-asawa. Estimate po namin, yung kita po namin, napalo po siya ng 60,000, 70,000 per month. Bukod po yung income namin sa pagbablog saka sa mga endorsement. Unaw naming pinundar yung service po namin, isang sidecar saka motor. Nung nakapaglipat na kami ng ibang unit, nagpundar din kami ng aircon para komportable kami. Pangatlo po, yung kalan. Kasi yan po yung magsisilbing namin, katulong sa production.
Due to insistent public demand, ang mga bilao ni Rose malapit na ring matikman sa ibang bahagi ng bansa. Yung ma-advise ko po sa mga gustong mag-business, magtiwala lang sa sarili nyo na kaya nyo. Siyempre sa una, mahirap talaga. Wala pang susuporta sa inyo, konti pa lang yung maniniwala sa inyo, pero ituloy nyo lang kung ano yung passion nyo. Importante po yung support system para po magtuloy-tuloy at lumago yung negosyo. Consistent dapat sa ginagawa. Kung walang masyadong bumibili, tuloy-tuloy lang sa pagpo-promote ng business. Kasi wala naman po talagang nag-uumpisa sa madali agad, malago agad. Nag-start talaga tayo sa maliit hanggang sa papalaki ng papalaki. Laging pagbutihan ang ginagawa at magtiyaga ng walang humpay. Yan ang mga sikretong sangka para malasap ang inaasam-asam na tagumpay sa negosyo. Gusto mo bang lumipad at mag-ala fairy? Or magpaka-sweet with these signages? Pasok din sa food trip. Match din na pang-greeting sa anumang okasyon. Happy birthday to you! Ang makukulay na icon at signages na ito, hindi lang pandekorasyon at dagdag look sa mga negosyo o kwarto. Dahil ang LED lights na ito bilang negosyo, makinang din kung kumita. Ang mag-asawang Deo at Lizelle, hindi lang liwanag ang nakita sa mga ilaw na kanilang paninda. Naging daan din ito para mas kumita pa. Tinda na namin to sa Raon. Yung mga strip lang na nakarolyo, tinry namin na gumawa ng maliliit hanggang sa lumaki na, hanggang sa nakilala na kami ngayon sa paggawa ng mga neon lights. Nagsubo kami sa pangalan muna, tapos hanggang sa pwede pala to na ikorte kung ano-anong mga pictures. Karamihan kasi ng mga pinapagawa ng mga client namin is yung mga logo nila. Ang dagdag pandekorasyon sa bahay at mga negosyo, unti-unting dumami ang disenyo. Bago pa makilala ang neon light signages na ginagawa ni Deo, kahit na makulay, hindi raw ito naging pansinin noon. Kasi hindi nila alam kung ano tong ginagawa namin na to eh. Kumbaga sumubok lang kami na mag-display para bang magkaroon sila ng idea kung ano yung mga gusto nilang ipagawa. Nagsimula sa signage hanggang sa iba't ibang negosyante na ang lumapit sa kanila. Sa mga restaurant, mga spa, yung salon, mga bar. Sa paggawa ng neon light signages, gumagamit ng acrylic glass Deo para maging base. Ipapatong sa tarpaulin o pattern para maging guide na ikakabit na LED lights. Sa layout naman namin, libre yon. Magpagawa ka man o hindi, walang bayad yun. Meron kaming supplier ng ilaw, acrylic at saka mga wire, pandikit. Kapag nabuo na ang disenyo, kakabitan ng adapter para mapagana ang mga ilaw. Wawiringan po nila, check nila kung okay ba lahat ng ilaw. Minsan kasi hindi naman perfect, minsan may mga busted din na pinapalitan po nila yun. Matapos ang ilang sandaling pagkukutingting, may tinatawag na indoor at outdoor signages si Deo sa kanilang produkto. Ibig sabihin ng indoor, ganito siya, yung pangloob lang siya, hindi siya pwedeng mabasa. Yung pang-outdoor naman, yun yung sinasabi na pwedeng mabasa, maulanan, silyado siya. Kahit mabenta na ang kanilang makukulay na mga paninda, hindi pa rin daw maiiwasan ng mga isipin sa pagnenegosyo. Kung titignan mo, madali lang gawin pero mahirap din. Ang mag-asawa mas kumita sa X-Deal at free sample. Minsan mga rapper, minsan mga vlogger. Di ngayon, ipinopromote nila yung business namin. LED lights bang hanap mo? Yung tipong malinaw? Online posting din ang naging diskarte ni Deo at Lizelle. Malaking bagay yung page namin. Dati nagsimula kami sa zero, ngayon meron kaming 51K followers na. Kumbaga yung iba repeat order na lang. Isang paraan pa nila para mas lumawak pa ang kanilang neon light signages ang gumawa ng signages na madalas ginagamit sa negosyo o mga okasyon. Gagawa na lang kami ng abang ng happy birthday, better together, yung mga ready-made. Kumbaga pag-order nila, andyan na kaagad. Yung sa pinaka-fast moving sa amin, yung We Are Open eh. Maging ang ilang factory at establishmento, sila na rin ang naging takbuhan. Yung mga rabbit na yan, ang ginawa namin yan siguro nasa kulang 1,000 piraso. Ginamit niya sa mall. Yung mga dragon, sa mga Chinese din yun eh. Hanggang sa lumaki na ng lumaki, hanggang nakakarating na nga ng ibang bansa yung mga product namin, yung mga ginagawa namin, nakakarating ng Amerika, Japan. Ngayong araw, ang mag-asawang Deo at Lizelle may bitbit ding ilang sample works. Ayun naman, nakalapera paraan talaga si Lizelle at saka si Deo. Paano ba? Magkano ba ang order niya? Paano ang
presyuhan yan? Ano po ma'am, depende po kasi sa details tsaka sa sukat po. Itong pera Ito paraan. po, Simple lang nagre-range to, po no? to ng 2.5 po. Halos lahat ng negosyo meron yan. Yes po ma'am. Oo. Mga nagle-live stream po. Ah, talaga? Opo, yan yung ginagamit nila po pang background. Oo nga, para ano, mas makulay. Yes po. Sa negosyo nila, di maikakaila ang kompetensya. Kaya ang laban ni Nadeo at Lizelle, Ang kinagandahan lang po sa amin, mayroon kaming physical store. Hindi po katulad ng iba, online, hindi mo naman alam kung saan ginawa. Mas maganda, may babalikan ka kapag ka nagkaroon ng problema yung pinagawa mo. Dalhin lang nila dito, i-repair namin kaagad. hindi man pinapansin noon, mas nagliliwanag na raw ngayon ang negosyo nilang mag-asawa. 30,000 lang ang yung umpisa namin doon. Pinaikot namin ng pinaikot sa mga 1 month, 50,000, ganyan. Malinis na lahat yun. Magi ang bilang ng signages na kanilang dapat gawin, dumoble na rin. Pag pumasok na ang bare months, dire-diretso na kami niyan. Hindi lang doble, triple. Bali, ang gumagawa po namin kasi 8 Yung 8 na yun sa isang araw, kaya nilang magtagtatatlo. Malaking tulong para sa isang pamilya kasi lahat ng obligasyon mo, bayaran ng bahay, bayaran ng ilaw, tubig, pwesto, nandyan lahat, nababayaran naman. Siyempre, kasama na rin yung bilin mo yung mga gusto ng anak mo. Ang nagpapanatili ng spark sa negosyo nilang mag-asawa, Sa isang negosyo, subukan mo lang ng subukan, huwag kang bibitaw. Huwag kang mawawalan ng pag-asa kasi pinasok mo yan. Ibig sabihin, dapat malakas yung loob mo. Ipagtyaga lang naman kailangan sa ganitong negosyo. Huwag kang mag-expect lagi ng malaki. mapundiman dahil sa pagsubok at proseso sa pagnegosyo, huwag pa rin susuko. Dahil anuman ang pinaghirapan at diskarte sa negosyo ay daan para makamit ang inaasam na kitang makinang. Ang sparkle artist at unang hirit host na si Angie Anson, ang paboritong pagkain, chicken biryani na luto ng kanyang nanay. Ang kapuso heartthrob kasi half Filipino, half Indian. Ganito ring klase ng pagkain ang kinalakihan at pasok sa taste buds ng sparkle hottie na si Rahil Birya, ang half Pinoy, half Pakistani actor. Gumaganap bilang hari sa longest-running drama series ngayon sa telebisyon, abot kamay na pangarap na binagbibidahan ni Jillian Ward. Isang banyaga, huling-huli raw ang kiliti, panlasa ng mga Pinoy. Baka siguro raw na authentic Mediterranean cuisine ang matitikman sa tindahang ito sa Cainta, Rizal. Ang mismong may-ari kasi Persian by blood pero Pinoy by heart. May pambatong roasted chicken biryani rin daw ang stall na ito sa Cainta. Authentic daw ang lasa ng pagkain dito. Ang may-ari kasi isang Persian. Meet the 33-year-old architect at business owner, Bob. Galing sa bansang Iran ang mga magulang ni Bob. Kinailangan nilang umalis doon dahil sa nangyaring giyera. Kaya si Bob dito na ipinanganak at lumaki sa Pilipinas. Ako tsaka kapatid ko, yung na-embrace namin yung culture ng pagiging isang Pinoy. Dahil since dito na kami lumaki, dito na pinanganak, hindi namin naisip na parang bumalik ulit sa Iran. So, we embraced it with all our hearts. Kahit na hindi lumaki sa Iran, iminulat pa rin sila ng kanilang mga magulang sa mga traditional nilang pagkain. Sunday lunch, my mom, my dad, my sister and I would have lunch together. Ako yung in charge sa charcoal, magluluto ako ng kebab or yung lamb chop. Dito siya nagkaroon ng ideya na gamiting inspirasyon ang kanilang pinanggalingan para sa itatayong negosyo. Nagsimula silang magbenta ng Mediterranean dishes sa isang maliit na take-out stall sa tabi ng highway sa Cainta. We are lucky kasi yung mga kababayan natin, they embrace this concept. And to the point na ang dami mga pumunta, when they order from us, they eat, they would tell us na, you know, naalala namin nung nasa Saudi kami or you know, when we were working in this type of country. So it's heartwarming how they embrace this business. Ang sikreto raw ng authentic na lasa ng kanilang mga pagkain, ang mga ingredients na ginagamit galing pa raw sa ibang bansa.
Hello! Today, pakita po natin kung paano namin ginagawa ang aming bestseller na Chicken Roast Biryani Delight. Gumagamit sila ng 12 herbs and spices sa pag-marinate ng manok. So we'll leave this one for 24 to 36 hours para noot na noot ang lasa bago natin ilagay sa charcoal. Matapos i-marinate, iluluto ang manok sa uling ng 2 oras. Mabibili ang Biryani Roast Delight sa halagang 290 pesos. May isang buong manok na may kasama pang biryani at saffron rice. Well, ma'am, ito po yung in-order niyo po kanina. Yan in-order ka para sa Yes, yan yung special Biryani Roast Delight. Yan ang binabalik-balikan ng aming mga suki. Laki naman nitong order na to. Yung ba in-order ko? I'll give you the half para enjoy. Oh, ma'am, tingnan niyo po, ma'am. Oh my goodness. Parang next week na ako kakain ulit nito. Sa laki nitong... Yan, turuan mo na lang ako na how to eat this. Well, The right way. Yeah, the right way kasi what we do, we always enjoy our meals with homemade Greek yogurt. Kakainin mo po. na yan. Ganyan ba yan? Ba't may dessert? Hindi ba ito dessert? Ang dami. Ganun talaga, ma'am. Ang laki naman na ito. Ayaw mo na ba? Ang sarap nito ha. Yeah, that is SAR. That's authentic Greek yogurt. This is very healthy. Very healthy. Tingnan na natin itong chicken. Chicken. Now we have our homemade cilantro sauce po. Purely cilantro, saffron po siya, turmeric. Sarap. So it plays with your palate. Yan. Opo. Hindi ko alam kung ano uunahin ko. Ang lambot ng chicken, sobra siyang malasa, and even the rice and the sauce. Wala kang ketchup ngayon. Ito na. Wala kayo. Ito pala ang mga authentic. Oh. What we use is spring chicken and even Yeah, yung mga spring chicken. ang Yeah. rice namin is basmati rice, imported from India pa po yan. Aha, talaga? Opo. Yung patatas nyo, saan galing? Nagsimula ang kanilang negosyo Disyembre noong nakaraang taon. Sa loob ng 7 buwan, naging maganda raw ang pagtanggap ng mga Pilipino sa kanilang pagkain. Well, I can generally say every 2 to 3 days nagde-deliver, nagre-restock kami ng mga chicken, ng beef. So, in a day, more or less nasa mga 80 to 90 chickens a day po nabebenta po namin. 5-digit po yung income niya per month. Pero may problema dahil nga nasa tabi ng kalsada, nagiging dahilan daw ng traffic ang kanilang pick-up stall. Napatawag na raw sila sa munisipyo hindi lang isa kundi 3 beses. Nung nag-pick up na yung aming munting negosyo, nakilala na si Donaire, yung foot and vehicular traffic. To the point na may mga nagpo-park along the road, naka-hazard, it created traffic along this Ortigas Avenue extension. May mga complaints sa neighbors, so nakiusap kami, nakisuyo namin, pasensya na. Kaya bilang solusyon, dito lamang nakaraang buwan, nagbukas na sila ng dine-in dahil sa natanggap na suporta mula sa mga Pilipino. Isa na ngayong full-blown restaurant ang dating maliit na pick-up stall. Dinagdagan na rin nila ng iba pang authentic Mediterranean dishes ang kanilang menu. At dahil licensed architect si Bob, siya na rin ang nagdisenyo ng kanilang restaurant. Pero ang inspirasyon niya raw talaga at dahilan sa pagtatayo ng restaurant, walang iba kung hindi ang pinakamamahal na ina. Abang lumalaki po kami dito sa Pilipinas, pero yung authentic passion nung nanay ko po sa pagluto ng mga authentic Mediterranean cuisine, nandun pa rin sa bahay namin. So, nakita ko po yung hilig ng mama ko sa pagluto. So, ay nangako po ako sa kanya na one day, we'll start a Mediterranean concept na para i-share po natin sa ating mga kababayan kung ano yung authentic Mediterranean cuisine. Sa negosyo, sugal ang magpakilala ng bago, lalo na kung hindi ito ang nakasanayan ng tao. Pero kagaya ni Bob na pinanghawakan ang pagiging authentic, basta't magpaka-totoo lang sa mga parokyano at maging tapat sa ginagawa mo, hindi malayo makuha mo rin ang kiliti ng mga tao. Kaya naman bago mananghalian, mga business ideas muna ang aming pantakam. Laging tandaan, pera lang yan, kayang-kayang gawa ng paraan. Samahan nyo kami tuwing Sabado, 11:15 ng umaga tayo mga kapuso sa GMA. Ako po si Susan Enriquez para sa
pera, paraan.